Noong 30 Disyembre 2016, isang babay ang umupo sa harap ng kanyang computer sa kanyang tahanan sa Quezon City at binuksan ang video feed mula sa kanyang CCTV system. Lahat sa kanilang subdivision ay takot na takot. May isang mamamatay tao na gumagala at tila walang ideya ang mga pulis kung sino ito o ano ang motibo nito. Kaya naman, sa kanyang computer, ibinalik niya ang recording sa nakalipas na 2 araw at sinimulang suriin ang bawat frame, naghahanap ng anumang kahina-hinala. Sa simula, walang kakaibang mapapansin sa recording. Ang tanging nangyari lang ay umuwi ang kanyang kapitbahay mula sa isang biyahe, lumipas ang ilang sandali, at umalis muli. Iyon lang. Nagsimula ng isipin ngang babay na walang saysay ang kanyang ginagawa hanggang sa biglang, sa isang sulok ng screen, isang madilim na anino ang lumitaw. Noong gabi ngang 28 Disyembre 2016, isang 54 taong gulang na lalaki na nagngangalang Dante Don Flores ang nagmamaneho sa kahabaan ngang next patungo sa Quezon City. Katabi niya ang kanyang 11 taong gulang na anak na si Sofia, na nakatulog na sa pampasaherong upuan. Halos 12 oras na silang nakmamaneho mula pa sa bahay nga ina ni Dante sa Baguio kung saan sila nagpasko. Ngunit hindi naging masaya ang kanilang kapaskuhan dahil ilang linggo bago nito, pumanaw ang kapatid ni Dante na si Janet dahil sa breast cancer. Si Janet ang isa sa ilang tunay na malapit na kamag-anak na natitira kay Dante. Patay na ang kanyang ama at isa pa niyang kapatid at hindi siya kinakausap kanyang nakababatang kapatid na si Dennis matapos ang isang malaking pagawe noong nakaraang taon. Kaya nang matanggap ni Dante ang balita tungkol sa pagpanaw ni Janet, agad siyang nakiusap sa kanyang dating asawa para isama ang kanilang anak na si Sofia at dalawin ang kanyang ina. Naisana niyang magtagal pa sila, ngunit kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Si Dante ay nagtatrabaho sa isang NGO na tumutulong sa mga taong may kapansanan sa pag-iisip at mayroon siyang mahalagang pulong na hindi niya maaring palampasin. Bigla, pumreno ng malakas si Dante. Nagsisikip ang trapiko sa unahan at ang sasakyan sa harap niya ay biglang huminto. Nakaramdam si Danteng galit sa kanyang dibdib at bumusina siya ng malakas. Ibababa na sana niya ang bintana para sigawan ang driver sa harap niya, ngunit nakita niyang nakmulat ng mata si Sofia dahil sa gulat, kaya pinigilan niya ang sarili. Huminga ng malalim si Dante at pinaalalahanan ang sarili na trapiko lang iyon at hindi dapat ikagalit. Dati, mainitin ang ulo ni Dante pagdating sa pagmamaneho. Ngunit samga nakaraang taon ay sinisikap niyang kontrolin ito para maging mabuting halimbawa sa kanyang anak. Kaya habang papalabas na silang highway at binabaktas ang daan patungo sa kanilang bahay, sinadya ni Dante na ibaling ang kanyang isip sa isang bagay na positibo. Miyerkules na, ibig sabihin ay ilang araw na lang at lugaw-linggo na, at iyon ay laging nagpapangiti kay Dante. Ang lugaw-linggo ay isang tradisyon na sinimulan nilang mag-ama ilang taon na ang nakalipas. Nagluluto sila ang maraming lugaw tuwing linggo pagkatapos magsimba at dinadala ito sa Cubao para pakainin ang mga taong naninirahan sa lansangan. Noong una, silang dalawa lang, ngunit sa paglipas ng panahon, dumami ang mataong tumulong at di nagtagal. Ito ay naging isang tunay na kaganapan kung saan buong grupo ng voluntaryo ang dumarating para magsilbi ang pakain at mamigay ng gamit at delata. Ipinagmamalaki ni Dante na nakalikha siya ng isang bagay na makabuluhan para sa komunidad at lalo na itong mahalaga sa kanya dahil kasama niya si Sofia sa paggawa nito. Sa wakas, lumiko si Dante sa isang tahimik na kalsada sa lupeng isang subdivision at ipinarada ang sasakyan sa garahe ng kanilang 2-story townhouse na pinalamutian ng mga parol at Christmas lights. Bumaba sila ni Sofia, kinuha ang kanilang mga maleta, at binuksan ang pinto. Pagpasok ng kanyang anak, napasigaw ito sa tuwa dahil naghihintay sa ilalim ng Christmas tree ang isang bagong-bagong bisikleta na may malaking laso. Humarap si Sofia at nagtanong sa kanyang ama kung maaari na ba niyang subukan ang bisikleta sa labas. Gusto sanang pumayak ni Dante, ngunit madilim na at sandali lang dapat sila sa bahay. Nang tingnan niya ang orasan,
Nakita niyang halos alas 7 ng gabi. Halos buong Disyembre nang kasama niya si Sofia at kailangan na niya itong ihatid pabalik sa bahay ng ina nito. Mayos naman ang relasyon ni Dante at ang kanyang dating asawa, si Cristina Reyes, ngunit alam niyang mainis ito kung hihingi pa siya ng karagdagang oras. Kaya sinabi ni Dante kay Sofia na maghintay na lang ang bisikleta at sa ngayon, kunin na lang niya ang anumang kailangan niya sa kanyang silid bago sila umalis. Habang tumatakbo paalis si Sofia, may napansin si Dante na kakaiba. Hindi niya nakita ang kanyang asong Pinoy na si Bantay na karaniwang sumasalubong sa kanya tuwing umuwi siya. Kaya naglakad si Dante sa sala at sa pasilyo, tinatawag ang pangalan ni Bantay at natakpuan niya ang aso na nanginginig sa takot sa lupngang silid tulugan. Inilahat ni Dante ang kanyang kamay at dahan-dahang lumapit si Bantay para amuyin ito. Kinabahan si Dante. Hindi naman karaniwang takot sa kanya si Bantay, ngunit bihira rin naman siyang mawalang ilang linggo. Kaya sinabi na lang niya sa sarili na baka separation anxiety lang ito. Hinaplos niya si Bantay sa ulo, nilagyan ng pagkain ang mangkok nito at kinuha ang kanyang masusi para sa maikling biyahe patungo sa bahay ni Cristina. Dahan-dahang nakmaneho, si Dante patungo sa bahay ni Cristina, sinusulit ang bawat sandali kasama si Sofia. Pinahahalagahan ni Dante ang oras niya kasama ang anak dahil ang mga pagkakamali niya noong kabataan niya ay muntik nang maging dahilan para mawalay ito sa kanya. Ngayon, malinis na ang pamumuhay ni Dante at nagsisimba tuwing linggo. Ngunit hindi palaging ganun. Mahilig siyang magparty noong bata pa siya. At noong paslit pa si Sofia, natanggal siya sa kanyang pangarap na trabaho bilang bumbero dahil bumagsak siya sa isang drug test. Matapos mawalan ng trabaho, ang asawa niyang si Cristina ang sumalo sa karamihan ng magastusin ng pamilya. Pagkaraan ng ilang buwan, hindi na nakayanan ng kanilang pagsasama ang bigat. Nagain ng diborsyo si Cristina, na lubos na ikinalungkot ni Dante. Ngunit ang mas malala ay ang posibilidad na mawala si Sofia. Mayroon ng 2 anak si Dante mula sa isang naunang kasal. Pagkatapos ng diborsyong iyon, nakuha ang kanyang unang asawa ang buong kustodiya sa mga bata at inilipat sila sa Cebu. Kaya halos hindi niya nakita ang maito habang lumalaki. Determinado siyang hindi ulitin ang pagkakamaling iyon kay Sofia. Kaya lumaban siya sa korte laban kina Cristina at sa bago nitong asawa, si Tito Reyes, para sa shared custody. Naging magulo ang labanan sa korte, ngunit sulit ito, at sinulit ni Dante ang bawat sandali na kasama niya si Sofia. Tinitirintas niya ang buhok nito bago pumasok sa eskwela at gumagawa ng maga-costume para sa school play nito. At sa mga gabing nasa bahay ito ngang kanyang ina, palagi niya itong tinatawagan bago matulog para mag-good night. Gayon, pumarada si Dante sa driveway nina Cristina at Tito. Lumabas si Cristina at tumayo sa tabi ng pinto na nakakrus ang mga braso. Itinuro niya ang kanyang relo, halatang naiinis na dahil huli na si Dante. Bumaba si Danteng sasakyan at humingi ng paumanhin, sinabing napakahabang ang biyahe mula Baguio at ilang beses lang silang huminto para sa gasolina at CR at naipit pa sila sa trapiko. Huminga ng malalim si Cristina at sinabing ayos lang. Nagtanong siya tungkol sa biyahe at sinabi ni Dante na naging maayos naman. Naging masaya ang kanilang Pasko sa kabilang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang kapatid at naging makabuluhan ang kanilang pagsasama. Bago tumakbo si Sofia papasok, niyakap at hinalikan siya ni Dante. Nangako siyang tatawagan ito bago matulog kaya ngang dati. At kapag nakita sila muli sa darating na weekend, makakaroon sila ngang sapat na oras para subukan ang bagong bisikleta. Pagbalik ni Dante sa kanyang garahe 10 minuto ang lumipas, napansin niyang nakataop ang basurahan sa dulo ng kanyang driveway. Kaya ipinarada niya ang kanyang pickup truck, naglakad papunta sa Hilid NG Kalsada at itinadyo ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa driveway, pinindot ang buton para isara ang pinto ng garahe at binuksan ang pinto ng kanyang townhouse. Habang tinatanggal niya ang kanyang sapatos at jacket,
Parang narinig niyang huminto sa pagsara ang pintong garahe at umangat muli na parang may sumagi sa sensor. Tumigil siya para makinig at ang narinig niya ngayon ay ang tunok ng pinto na nagsasara na ulit at lumapat sa sahig. Umiling na lang siya at inisip na guni-guni niya lang iyon. Dinala ni Dante ang kanyang maleta sa silid tulugan at nagsimulang mag-unpack. Ang gusto lang niyang gawin ay magpahinga. Ngunit nang dalhin niya ang kanyang toiletries sa banyo, nakita niya ang isang maliit na butas sa kisame at napabuntong hininga sa inis. Ilang buwan nang kinukulit ni Dante ang kanyang landlord, si Mang Benny, na ayusin ang butas na iyon. Umaasa siyang naayos na ito pag-uwi niya, kaya isinulat niya sa isip na tawagan muli ang landlord kinaumagahan. Nang matapos siyang magunpak, isinuot muli ni Dante ang kanyang jacket at sapatos at lumabas sa garahe para manigarileo. Kinabukasan, 29 Disyembre, sa opisina kung saan nagtatrabaho si Dante, kasasalampak pa lang sa kanyang desk ngang katrabaho niyang si Valerie Santos nang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot ni Valeria ito at narinig ang boses ni Sofia. Sinabi ni Sofia kay Valerie na hindi tumawag ang kanyang ama kagabi at nagtanong kung nandun ba ito sa opisina. Tumayo si Valerie at sumilip sa desk ni Dante, ngunit wala ito. Medyo kakaiba ito dahil si Dante ay laging nasa oras, ngunit maaga pa naman, kaya sinabi niya kay Sofia na huwag mag-alala. Tatawagan niya si Dante ngayon at sigurado siyang tatawag ito pabalik kay Sofia. Ibinaba ni Valerie ang telepono at tinawagan ang cellphone ni Dante, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-text siya at naghintay. Ngunit pakaraan ngang kalahating oras, hindi pa rin sumasagot si Dante. Nagsimula ng mag-alala si Valerie. Hindi ugali ni Dante na lumiban sa trabaho nang hindi tumatawag at hindi rin sumasagot sa mga tawag at text. Kaya nakipag-usap si Valerie sa isa pa nilang katrabaho at nagpasya silang puntahan si Dante sa kanyang townhouse para tingnan siya. Madilim ang langit sa itaas ng townhouse ni Dante. Nang pumarada si Valerie sa driveway, bumaba silang kanyang kasama at naglakad papunta sa pinto. Kumatok si Valerie, ngunit sa kanyang pagkagulat, bumukas lang ito. Tumingin siya sa kanyang kasama. Pagkatapos, kinakabahang pumasok silang dalawa. Agad na tinawag ni Valerie ang pangalan ni Dante, ngunit walang sumagot. Kaya pumasok siya sa sala at sumilip sa silid tulugan, ngunit tila walang tao sa bahay. Samantala, ang kasama ni Valerie ay umakyat sa ikalawang palapag para hanapin si Dante. Si Valerie naman ay pumunta sa garahe para tingnan kung nandun ang sasakyan ni Dante. Nang buksan ni Valerie ang pinto ng garahe at sindihan ang ilaw, nakita niyang nandun sa karaniwang pwesto ang pickup truck ni Dante. Ngunit may isa pang bagay na nakakuha ngang kanyang pansin sa likurang pader ng garahe, sa likod ng SUV ng kapitbahay. May napansin siyang isang guhit ngang may itim na pula sa pader. Sa puntong ito, nagsimula ng kabahan si Valerie, ngunit naglakad pa rin siya patungo sa likurang pader para tingnan kung ano iyon. Habang papalapit siya, tinititigan niya ang guhit. Iniisip kung niloloko lang ba siya nga, kanyang mamata, hanggang sa sapat na ang kanyang lapit para tingnan ang espasyo sa pagitan ng SUV at ng pader na may pulang guhit. At nang tumingin siya sa ibaba, napasigaw siya. Bago magtanghali sa parehong araw, si Detective Mateo Cruz ng PNP ay huminto sa harap ng isang two-story townhouse na napapalibutan ng dilaw na crime scene tape at maraming pulis. Dalawang babae na naka-business attire ang nakaupo sa gilid ng kalsada, parehong may bahid ng luha at kumalat na makeup sa kanilang mga mukha. Ang tanging alam ni Detective Cruz ay isang lalaki ang natagpuang patay sa garahe. At ngayon, siya na ang mamumuno sa investigasyon. Bumaba siyang kanyang sasakyan at naglakad papunta sa bukas na pinto. Isang pulis ang nagbigay sa kanyang ilang detalye. Ang biktima ay nakilalang si Dante Flores. Ang dalawang babae sa labas ay ang kanyang makatrabaho na pumunta para tingnan siya. Walang senyales ng sapilitang pagpasok. Bukas daw ang pinto pagdating nila. Pumasok si Cruz sa townhouse. Agad niyang nakita ang isang bagong bisikleta sa ilalim ng Christmas tree.
Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inikot ang una at ikalawang palapag at napansin na may isang cellphone sa sopa at isang wallet sa counter ng kusina. Hindi mukhang may hinaluhok. Mayos ang bahay. Sa unang tingin, hindi ito mukhang pagnanakaw para kay Cruz. Bumalik siya sa unang palapag at pumasok sa garahe kung saan abala ang mag-crime scene tech sa pakuhang litrato at maga-forensic sample. Lumuhod si Cruz sa tabi ngang katawan ni Dante na nakahiga sa pagitan ngang isang SUV at ng likurang pader. Laslas ang lalamunan ni Dante na may malaking sugat mula sa isang gilid ng lig hanggang sa kabila. Mayroon ding maliliit na hiwa at galos malapit sa kanyang mata, tainga, at sa kamay na parabang nanlaban siya. May mga senyales din ng blunt force trauma na parang pinalo siyang isang bagay tulad ng pamalo o sinuntok. At nang tingnan ng malapitan ni Cruz, nakita niya ang maputok na ugat sa mga mata at talukap ni Dante na alam niyang karaniwang senyales ng sakal. Ang pagpatay ay hindi pangkaraniwan sa karahasan nito na alam ni Cruz na nangangahulugang malamang na personal ito. Tumayo si Cruz para suriin ang matalsik na dugo sa mapodder at refrigerator sa itas ng katawan ni Dante at ang mamadugong handprint sa gilid ng truck ni Dante. Gayunpaman, walang dugo sa sahig sa paligid ni Dante. Tila may nakmop at sinubukang linisin ang dugo. Doon napansin ni Cruz ang isang walang laman na boteng bleach, Zonrox, sa ibabawng washing machine. Lumapit siya, binuksan ang washing machine, at nakita ang mabasang tuwalya sa loop na amoy bleach pa. Sakto namang lumapit ang isang crime scene tech na may dalang luminol spray, isang kemikal na ginagamit para makita ang dugo. Umurong si Cruz para makapag-spray ito. Sinundan niya ito habang naglilibot sa bahay. Nakakita ang luminol ng mga bakas kang dugo sa sahig ng kusina at sa lababo. Naisip ni Cruz na sinubukan ngang suspek na linisin ang crime scene sa garahe at pagkatapos ay nahugas kang kamay o ng murder weapon sa kusina bago umalis. Ngunit mas mahirap linisin ang isang murder scene kaysa sa inaakala nga tao. Kaya habang paalis si Cruz sa bahay, umaasa siyang makakakuha ng DNA nang pumatay ang crime scene tech. Lumabas si Cruz sa pinto sakto namang may humintong sasakyan. Isang lalaki ang bumaba at lumusot sa crime scene tape. Agad siyang pinigilan ni Cruz. Mukhang tuliro ang lalaki at nakpakilala bilang si Mang Benny Ramos, ang landlord, at nagtanong kung ano ang ginagawa ngang mapulis sa kanyang ari-arian. Nang sabihin ni Cruz kay Mang Benny na pinatay ang kanyang umuupa, si Dante Flores. Napasinghap si Mang Benny at nagsalita ng sunod-sunod. Sinabi niyang si Dante ay isang mapagmahal na ama at relihiyosong tao na handang magpatuloy ng kahit sino at walang sinuman ang gugustuhing pumatay sa kanya. Ngunit huminto si Mang Benny na parang may naalala. Sinabi niya na mayroon siyang isang lead na naisip. Sinabi niya kay Cruz na si Dante ay gumagawa na charity work para sa mga taong lansangan at posible raw na may isang taga-kalye na nakapasok sa bahay ni Dante at pinatay siya. Pagkatapos kausapin si Mang Benny, pinawi na niya ito at nag-isip. Batay sa matinding karahasan ng pagpatay at sa katotohanang walang nanakaw, duda siyang ito ay break-in lamang ng isang random na taong lansangan. Mas malamang nakilala ni Dante ang pumatay sa kanya at baka may susi pa ito dahil walang sapilitang pagpasok. At dahil malaki at maskulado si Dante at malinaw na nanlaban siya, malamang na isang malakas at posibleng malaking lalaki ang hinahanap niya. Ang tanong ay, sino ang may gustong pumatay kay Dante Flores? Mula sa sinabi ng landlord at ng dalawang katrabaho, si Dante ay mukhang isang napakabuting tao. Kung mayroon man siyang madilim na sikreto, ito ay napakatago. Kinabukasan, 36 Disyembre, pinuntahan ni Detective Cruz ang bahay ng dating asawa ni Dante, si Cristina Reyes, at ng asawa nitong si Tito Reyes. Nakausap na ni Cruz si Cristina noong nakaraang araw para ibalita ang pagkamatay ng dati niyang asawa. Wala siyang ideya kung sino ang gustong manakit kay Dante, ngunit nabanggit niyang dati itong may problema sa road rage. At dahil kalalabas lang nito mula sa isang 12 oras na biyahe,
baka raw may naka-away itong ibang driver na sumunod sa kanya pauwi. Ngunit sinabi rin niyang kasama nito ang kanilang anak at wala namang nabanggit na ganun si Sofia. Ang isa pa niyang naisip ay sinabi raw ni Dante na kakaiba ang kilos ngang aso nito pakauwi nila. Mabilis na inalis ni Cruz si Cristina bilang suspek dahil may matibay siyang alibi. Inihatid ni Dante si Sofia sa kanila bandang 7:45 gabi at makasama sila ni Sofia buong gabi. Ang teorya niya tungkol sa road rage ay kasing labaw ng teorya ng landlord. Ang impormasyon tungkol sa aso ay interesante, ngunit hindi gaanong nakakatulong. Ngunit ngayon, bumalik si Cruz sa bahay ni na Cristina dahil kailangan pa niyang makausap ang asawa nitong si Tito na wala sa bayan noong gabing iyon para sa trabaho bilang isang truck driver. Ngunit bilang asawaeng ex-wife ni Dante, natural siyang suspek. Nang mag-doorbell si Cruz, binuksan ni Tito ang pinto na may magalang na ngiti. Pumasok si Cruz sa sala kung saan nakaupo sina Cristina at Sofia at nakiusap na umupo si Tito sa isang armchair. Kalmado siya habang sinasabi sa detective na hindi sila gaanong nag-usap ni Dante, ngunit hindi naman masama ang kanilang relasyon. Awkward lang daw dahil sa labanan sa kustodiya. Simula nun, sinubukan na lang daw ni Tito na iwasan si Dante. Alam niyang mahal na mahal ni Sofia ang ama nito at kung makakaroon silang ang alitan, malamang napapanigan ni Sofia si Dante. Tungkol naman sa gabing ang pagpatay, sinabi ni Tito kay Cruz na nasa bahay siyang kanyang kapatid hanggang mga 9:00 p.m. Pagkatapos ay umalis siya, dumaan sa Jollibee, at umidlip sa kanyang truck sa parking lot bago pumasok sa trabaho. Pagkaalis ni Cruz, agad niyang tinawagan ang kapatid ni Tito at ang boss nito. Kinumpirmangang dalawa ang sinabi ni Tito, kaya matibay ang kanyang alibi at balik sa simula si Cruz. Ngunit habang nagsusulat siyang report, tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag ang isa sa mga kapitbahay ni Dante. Sinabi nito na tiningnan niya ang footage mula sa kanyang security camera noong gabing krimen at may nakita siyang sa tingin niya ay dapat makitang detective. Agad na tumigil sa pagsusulat si Cruz at nagmaneho papunta sa bahay ngang kapitbahay. Pinapasok siya nito sa loop at pinindot ang play sa computer. Dumungaw si Cruz sa screen at pinanut ang black and white na footage. Sa 7:41 p.m., ilang minuto matapos umalis sina Dante at Sofia, isang anino na nakahood ang makikita sa sulok ng frame. Itinumba nito ang basurahan ni Dante. Pagkatapos ay naglakad paakyat sa driveway patungo sa garahe ni Dante at nawala sa screen. Makalipas ang 15 minuto, ipinakita sa video na pumasok si Dante sa garahe, lumabas ulit para pulutin ang basurahan at bumalik. Wala sa frame ang mismong pintong garahe, ngunit nakunan ngang kamera ang isang malabong liwanag mula sa loop. Nakita ni Cruz na humihina ang liwanag, ibig sabihin ay nagsasara ang pintong garahe. Ngunit bigla, nagsimulang umangat muli ang pinto dahil lumalaki ang liwanag. Kasabay nito, may ilang mabilis na kislap ng ilaw. At pagkatapos ng makislap, nagsimulang humina muli ang liwanag, ibig sabihin ay nagsara na ang pinto. At naiwan sa dilim ang driveway. Kumuhang kopyang video si Cruz at sinubukang buuin ang mga nangyari. Pumasok siya sa garahe ni Dante, hawak ang garage door clicker. Pinindot niya ito para isara ang pinto. Habang bumababa ito, lumakad si Cruz palapit hanggang sa halos nasa ilalim na siyang dinaraanan nito. Bigla, huminto ang pinto dahil natapakan ni Cruz ang sensor. At nang mangyari iyon, isang ilaw sa itaas ng garahe ang kumislap ng 3 beses habang ang pinto ay hindi lang huminto, kundi nagsimula pang umangat pabalik. Nang makita niya iyon, naisip ni Cruz ang makislap ng ilaw sa video at ang aninong nakahood. Biglang nag-ugnay ang mapiraso sa kanyang isipan. Malamang sinundan ng suspek si Dante papasok sa garahe. Ngunit nang pumasok ito, natapakan niya ang sensor. Kaya habang bumababa ang pinto, sinubukan ng suspek na pumasok, natapakan ang sensor, huminto ang pinto, kumislap ang ilaw, at umangat muli. Ngunit dahil ayaw ngan suspek na mapansin ni Dante ang nangyayari,
Nakmadali itong pinindot ang buton sa pader para isara ang pinto. Si Dante ay walang kamalay-malay. Sa kasamaang palat, gaano man kahalaga ang footage, hindi makilala ni Cruz ang mukha nga anino. Ngunit binigyan siya nitong ilang mahahalagang clue. Kilalang ang pumatay kay Dante ang kanyang routine. Alam nito kung kailan siya alis para ihatid si Sofia at kung kailan siya babalik. At alam din nitong si Dante ang tipong ang tao na kapag nakita ang nakataop na basurahan, hindi niya ito hahayaan lang, ayusin niya ito agad. At habang ginagawa iyon ni Dante, makakaroon ng pagkakataon ang pumatay na pumasok sa garahe. At lahat ng ito ay nangangahulugan na hindi lang kilalang suspek si Dante, kilalang kilala niya ito. Ilang linggo ang ginugol ni Detective Cruz sa pakikipag-usap sa lahat ng nakakakilala kay Dante, mula sa mga katrabaho hanggang sa buong pamilya niya, kabilang ang kanyang unang asawa at ang dalawa nilang anak, sina Tricia at Joshua. Nang makausap ni Cruz ang magabata, namga yang adult na ngayon, sinabi nilang nanatiling maayos ang kanilang relasyon sa kanilang ama. Gayunpaman, sinabi nilang hindi ito totoo para sa ibang miyembro ng kanilang pamilya. Sinabi nila kay Cruz na ang taong dapat niyang imbestigahan ay ang sariling kapatid ni Dante, si Dennis. Nakaroon doon ang alitan sina Dante at Dennis isang taon na ang nakalipas, unit pagkatapos ng pagkamatay ni Dante, nakuha ni Dennis ang mga susi sa townhouse ni Dante at siya na ang nag-aasikaso ng lahat. Sa pagtatapos ng Enero 2017, halos isang buwan matapos mapatay si Dante, dinala ni Cruz si Dennis sa istasyon para tanungin. Mukhang balisa si Dennis. Hindi masabi ni Cruz kung kinakabahan ba ito dahil may kasalanan o naiinis dahil inosente siya. Sinabi ni Dennis na nagsimula ang alitan nila ng kanyang kapatid matapos pumanaw ang kanilang ama noong Oktubre 2015. Nakasundo raw ang pamilya sa kung ano ang gagawin sa mga ari-arian ganilang ama, ngunit nilabag ito ni Dante sa pamamagitan ng pag-angkin sa isa sa mga sasakyan kanilang ama sa halip na ibenta ito. Lumala ang pag-away mula doon at hindi na sila nag-usap. Sinabi ni Dennis na sinubukan niyang makipag-ayos, ngunit hindi raw sinasagot ni Dante ang kanyang matawag. Pinaningkitan ni Cruz ang kanyang mga mata. Hindi siya naniniwala sa kwentong pakikipag-ayos at ang tanging alibi ni Dennis ay mag-isa lang siya sa bahay noong pinatay ang kanyang kapatid. Tinanong ni Cruz kung bakit sinimulan niyang halungkatin ang bahay ni Dante sa sandaling ma-clear na ang crime scene. Dito naging depensibo si Dennis. Giit niya, gusto lang niyang iligtas ang kanyang pamilya mula sa sakit ng paggawa nito. Dagdag pa niya, ang kanyang pagsisikap ay nagdulot ng isang lead. Ilang araw matapos ang pagpatay, naabutan daw niya ang landlord, si Mang Benny Ramos, sa loob ng bahay ni Dante nang walang magandang dahilan. Narinig daw ni Dennis mula sa mga kapitbahay na nagtatalo sina Dante at ang landlord tungkol sa isang butas na dapat ayusin. Naisip ni Dennis na napakakakaiba na basta na lang papasok si Mang Benny sa isang crime scene. Naalala ni Cruz si Mang Benny na mabilis na nakmungkahi na baka isang taong lansangan ang pumatay kay Dante. Baka sinusubukan lang ni Mang Benny na ilihis ang hinala mula sa kanya. Kinabukasan, dinala ni Cruz si Mang Benny sa istasyon. Tulad ni Dennis, wala ring matibay na alibi si Mang Benny. Ngunit naipaliwanag niya kung bakit siya nasa loob ng bahay ni Dante. Nandun lang daw siya para pakainin ang aso. Pagkatapos ay sinabi ni Mang Benny na kung may isang taong dapat imbestigahan, iyon ay si Dennis. Mula raw nang dumating si Dennis, kakaiba na ang kilos nito. May isa pa raw townhouse si Mang Benny malapit sa bahay ni Dante at tinanong daw ni Dennis kung pwede niya itong rentahan para ilipat ang magamit ni Dante at gawing bagong tahanan para kay Sofia. Naging kahina-hinala ito para kay Mang Benny. At nang i-background check niya si Dennis, natuklasan niyang may criminal record ito para sa assault. Kaya tinanggihan niya ito. Habang lumilipas ang manilinggo, hindi makabuong ang kaso si Cruz laban kay Dennis. O kanino man, walang alibi sina Dennis at Mang Benny, ngunit wala ring ebidensya laban sa kanila. Ang imahe ni Dante bilang isang mapagmahal na ama na nagbago ay tila totoo.
Ang dating asawa niyang si Christina at ang asawa nitong si Tito ay parehong may alibi. Walang kaaway si Dante. Tila walang sinuman ang may gustong mamatay siya. Noong Pebrero, isang lokal na pahayagan ang nagulat na walang suspek at walang ebidensya ang mapulis. At nang mabasa ito ni Cruz, inamin niyang ito ay halos totoo. Ang breakthrough na kailangan niya ay dumating noong Marsong 2017, 12 linggo matapos ang investigasyon. Nakatanggap siyang tawag mula sa forensics lab. Sinabi nila na isang mahalagang piraso ng ebidensya ang dumating. At ang taong naging dahilan para sa kritikal na ebidensyang ito ay si Dante Flores mismo. Batay sa ebidensya, naniniwala ang mga pulis na ito ang nangyari noong gabi ng ika-28 ng Disyembre 2016. Nahintay ang pumatay sa dilim hanggang sa bumukas ang pinto ng garahe. Umalis si Dante kasama ang kanyang anak. Agad na kumilos ang pumatay. Itinumba ang basurahan. At bumalik sa anino para maghintay. Matagal nang may galit ang pumatay kay Dante. Nainis ito na ang tingin ng lahat kay Dante ay napakabuti dahil alam ngang pumatay na ilang taon lang ang nakalipas. Si Dante ay isang adik na walang pakialam sa kanyang 2 naunang anak. Ngunit sa kung anong dahilan, walang nakakakita kung sino talaga si Dante. Alam nang pumatay ang schedule ni Dante. Alam niyang ihahatid niya ang kanyang anak sa ina nito at uuwi siyang mag-isa. At bago matulog, lalabas siya sa garahe para manigarilyo. Hawa ng pumatay ang isang pamalong kahoy. Bago 8:00 PM, bumalik si Dante. At habang inaayos niya ang basurahan, pumasok ang pumatay sa garahe. Nagtago ito sa likod ng isang sasakyan habang si Dante ay naglalakad pabalik at pinipindot ang buton para isara ang pintong garahe. Sa puntong iyon, lumabas ang pumatay mula sa pinagtataguan at aksidenteng natapakan ang sensor na nakpangat muli sa pinto. Mabilis na kumilos ang pumatay, pinindot ang buton sa pader para isara itong muli. Pagkatapos ay naghintay ito. Hindi napansin ni Dante. Kaya huminga ng maluwag ang pumatay at pumwesto malapit sa pinto. Pakaraan ng ilang sandali, umikot ang doorknob. Itinaas ngang pumatay ang kanyang armas. At sa sandaling bumukas ang pinto, pinukpok niya si Dante ng malakas. Pagkatapos ay sinuntok niya si Dante ng paulit-ulit. Inilalabas ang lahat ng galit na matagal na niyang kinikimkim. Ginawa ni Dante ang lahat para lumaban. Inayos niya ang kanyang buhay. May anak siyang mahal niya. Hindi siya basta-basta susuko. Ngunit malubha na ang kanyang mapinsala. At nang hindi na niya kayang lumaban, sinubukan niyang gumapang sa ilalim ng kanyang truck para magtago. Ngunit hinila siyang pumatay at binigyan ng huling suntok sa mukha. Huminto sa paggalaw si Dante. At sa puntong iyon, ipinulupot ng pumatay ang kanyang makamay salig ni Dante at sinakal ito. Ngunit hindi pa tapos ang pumatay. Para makasigurong patay na si Dante, pumasok ito sa apartment ni Dante, kumuhang kutsilyo sa kusina, bumalik sa garahe, lumuhod, at walang awang ginilitan ang lik ni Dante. Sinubukan ng pumatay na linisin ang gulo gamit ang bleach. Ngunit nag-iwan ito ngang isang napakahalagang ebidensya. Hindi nakawang iligtas ni Dante ang kanyang sariling buhay. Ngunit sa kanyang matapang na paglaban, binigyan niya ang mga investigador nga isang clue na lulutas sa kanyang pagpaslang at titiyakin na sa kanyang pakawala, lalaki ang kanyang anak na si Sofia sa isang ligtas na tahanan. Dahil ang susi sa ebidensya na naiwan na siyang lumutas sa kaso ay ang DNA na natakpuan sa ilalim ngang makuko ni Dante. Napagmamay-ari ng stepfather mismo ni Sofia, si Tito Reyes. Lumalabas na kasinungalingan ang kwento ni Tito sa mapulis na nasa bahay siya ng kanyang kapatid hanggang 9:00 PM. At noong ika-3 Abril 2017, mahigit 3 buwan matapos ang pagpatay kay Dante, inaresto si Tito Reyes at kinasuhan ngang pagpatay. Matapos siyang arestuhin, isinisi ni Tito ang kanyang asawang si Christina. Sinabing ito ang nagutos sa kanya para masolo nila si Sofia. Kaya inaresto rin si Christina, ngunit ibinasura ang makaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Tito, gayunpaman,
ay nahatulan noong Agosto 2018 angry first-degree murder, aggravated burglary, at tampering with evidence. Siya ay sinentensiyahan ng habang buhay na pagkakakulong, dagdag pa ang 12 taon.